Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nakakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ang nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang butil ng mustasa. Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ika-11 linggo sa pangkaraniwang panahon. Ang lahat ng bagay ay may umpisa. Ito ay unti-unting lumalaki para maging isang malaking bagay. Ang ating pananampalataya ay dapat mag-umpisa lamang sa isang maliit na kabutihan. Ang maliit na kabutihan na ito, kapag ating ipinagpatuloy ay unti-unting lumalago at namumukadkad. At mas nadadagdagan ng mas maraming kabutihan at kabanalan. Isang bagay na marahil ay tinatanong, saan ba dapat umpisahan? Ang pinakamainam na maging umpisa natin ay sa ating mga pamilya. Dapat ang mga magulang ay tinuturuan ng mabubuting mga bagay ang mga anak. Ito ay tinatawag na pagtatanim. Kapag maayos sa pagkakapunla ng kabutihan, ang mga bata ay lalaki bilang mabubuting mga tao. Ang mabuting tao ay maaring magtanim ng kabutihan din sa iba. Isang magandang halimbawa nito ay ang pagtulong sa ating kapwa. Kailangan na may isang tao na mag-upisa at magpakita ng pagbibigay ng tulong. Madalas, ito ay nakahihikayat sa iba at sila ay unti-unting susunod, gagaya sa taong nagpasimula. Harinawa, anumang kabutihan na ating naumpisahan o nasimulan ay may pagpatuloy natin na ibahagi at makikahayat pa tayo sa iba na gayahin ito upang lalong lumago ang kabutihan at kabanalan sa ikapupuri ng kaharian ng Diyos. Samahan ninyo ko sa isang munting panalangin. Panginoon, turuan mo kami na magsimula ng kabutihan at
maitanim ito sa iba. Sana rin po ang kabutihan nito ay may makahikayat pa sa iba na gumawa rin ng kabutihan. Ito po, Panginoon, ay para sa inyong ikaluluwalhati. Amen.